Sa ilang, iisa ang tinig na umuukit sa katahimikan. Hindi ito mahina, hindi ito maingat, hindi ito takot. Magsisi kayo. Mula sa mga baryo at lungsod, dumating ang mga tao sa Ilog Jordan. May dala silang bigat, may dala silang hiya, may dala silang pag-asa. At doon nakatayo ang isang propeta, si Juan Bautista. Magaspang ang kasuotan, walang pakialam sa itsura, walang takot sa opinyon ng tao. Ang mensahe niya ay malinaw. Ihanda ninyo ang daan. Isa-isa lumusong ang mga tao sa tubig. Nagkukumpisal, umiiyak, umaasang magsisimula muli. Dala ng agos ang kanilang kahapon. Isang araw, may isa pang lumapit. Walang pag-amin ng kasalanan. Walang pag-aalinlangan. Tahimik, tiyak. Si Jesus, hindi siya lubos na nakilala ng karamihan. Pero nakilala siya ni Juan. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, may nagbago. Hindi ito karaniwang makasalanan. Ito ang isa na matagal na niyang ipinapahayag. At sa unang pagkakataon, nag-atubili ang propeta. Ako ang dapat mong bautismuhan. At ikaw ang lumalapit sa akin? Patuloy ang agos ng ilog. Tahimik ang mga tao, mabigat ang sandali. Bakit lulusong ang walang kasalanan sa tubig na para sa pagsisisi? Bakit tatayo ang banal sa hanay ng mga nagkasala? Mahinahon ang sagot ni Jesus. Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Walang mahabang paliwanag, walang pagtatalo. Lumakad siya papasok sa tubig, hindi dahil kailangan niya ng paglilinis, kundi dahil tayo ang nangangailangan. Hindi siya tumayo sa malayo sa sangkatauhan. Tumayo siya kasama nito, kasama ng pagod, kasama ng hiya, kasama ng sugatan. At sa sandaling iyon, ibinaba siya ni Juan sa ilalim ng tubig. Tahimik, kumalat ang alon sa ibabaw ng ilog. At nang siya ay umahon, hindi na natiling tahimik ang langit. Ito'y nabuksan, bumaba ang espiritu na tulad ng isang kalapati, banayad, at may tinig na narinig, hindi mula sa tao, kundi mula sa langit. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Bago ang isang himala, bago ang isang pangangaral, bago ang krus, may pagpapahayag, may pagkilala, may identidad. Hindi nagtagal, tatawagin muli siya ng ilang. Hindi ng karamihan, kundi ng pagsubok. Ang espiritong bumaba sa kanya ang siyang magdadala sa kanya sa pag-iisa. Dahil ang pagtawag ay madalas sinusundan ng pagsubok. Ngunit may tamang pagkakasunod. Una, pagpapatibay, saka ang misyon, una identidad, saka ang laban. Madalas binabaligtad natin ang ayos. Pinapatunayan muna natin ang sarili bago tayo maniwalang mahalaga tayo. Nagsusumikap muna tayo bago tayo magpahinga sa pagtanggap. Hinahabol natin ang tagumpay para maramdaman ang halaga. Ngunit sa Ilog Jordan, malinaw ang ipinakita ng langit. Anak muna, bago ang tagumpay, pagkilala muna, bago ang gawa. Muling umagos ang ilog. Unti-unting nag-uwian ng mga tao. Ngunit nanatili ang tinig. Ito ang minamahal kong anak. Ang bautismo ay hindi nagbigay kay Jesus ng kanyang pagkakakilanlan. Ipinahayag lamang nito kung sino siya. At sa paglusong niya sa tubig, pinili niyang tumayo kung saan tayo nakatayo. Bago pa tayo lumapit sa kanya. At dito nagsimula ang kwento. Ang ilog ay saksi, ang langit ay nagsalita, at ang ilang ay naghihintay. Kung nakausap ka ng kwentong ito, maglaan ka ng sandali upang pagnilayan kung sino ka, bago mo subukang patunayan ang anuman. At kung nais mong samahan ang paglalakbay na ito sa buhay ni Jesus, mag-subscribe at lumakad kasama namin.